nagtataka ako kung bakit ganito ang mentalidad ni Marcos Jr. ngayon. Kasi si Pacquiao noong panahon ng kampanyahan mga kababayan ay pinagtawanan dahil sa proposal ni Pacquiao na kapag siya ang naging pangulo ng Pilipinas, or maybe nung tumatakbo siyang senador, talo si Pacquiao, di ba? Tumakbo si Pacquiao, right? Nung May. Biro mo sikat yan, talo. Tapos yung mga hindi naman maiingay na mga senador, nanalo, like Lito Lapid, paano nanalo yun? Kahit pa paano si Pacquiao, popular. Yun nga lang, si Pacquiao ay talagang, saan siya ka Pacquiao, hindi ka bagay na maging mambabatas. Dahil paano ka gagawa ng batas kung hindi ka naman nakakaintindi ng Philippine laws? Hindi na nga kami nagde-demand na maintindihan mo yung international law, di ba? Pero si Pacquiao talagang very mediocre kasi eh. Okay, famous ka lang na athlete, champion ka sa profession mo. Alam niyo ba si Pacquiao ay pwedeng maging teacher, mga kababayan? Nabanggit ko yan, di ba? Pwedeng maging teacher si Pacquiao sa school, pwede siya magturo dahil nag-excel siya sa kanyang field. Yun nga po sa field of boxing or sa sports. Pwede siya magturo ng boxing sa mga eskwelahan. Pero hindi naman niya kailangan magturo at bumabaha na rin ang dato. Kayaman naman ni Pacquiao. Okay, pero since popular nga, ginamit ng mga politiko at ng mga kingmakers para ilagay sa pwesto and maybe, right, ganun pala nagkakapera ang mga senador, no? Mga insertion or magkakaroon ng mga projects. Tapos yung mga projects na yon ay baka may negosyong pwedeng mag-supply nun, halimbawa mga flood control, itong mga billionaires at mga negosyante na may negosyo ng construction materials, or maybe meron silang construction firm, ay sila yung, di ba, pagbibigyan ni Pacquiao ng, na manalo sa bidding. Right? Or pagbibigyan niya ng kanyang proyekto. Ganon siguro ang sistema sa Pilipinas. Kahit bulok ka, basta't ikay sikat, gagawan ka ng paraan na maiupo ng mga oligarchs. Kasi hihingi din naman sila ng pabor sa iyo para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Kasi nga talagang gatasan ang gobyerno ng mga magnanakaw at kurakot. Right? Bumabaha ang pera ng mga Pilipino dahil sa buwis natin. Right? Halos lahat dumidikit sa mga politiko, right? Para makinabang sa pwede nilang gatasin. Kasi may kakilala akong ganyan mga kababayan. Ang yaman ng pamilya nila pero biglang yumaman dahil nga parang nakakuha sila ng kontrata para sa mga yung mga nilalagay ng mga halaman sa center islands ng mga kalsada. At even sa mga siguro sa mga agency, sa mga opisina sa gobyerno, yung mga halaman sa mga gardens ng mga government offices, sila yung naka-receive ng contract. At talaga naman pong boom biglang yaman. O ano pa itong mga construction materials, di ba? Halaman nga lang yun pero wag ka na mayagpag ng bongga. Ang ginawa lang naman nila, magtanim, mag-produce ng mga seedlings, di ba? And mag-provide ng mga halaman na dinidemand ng mga politikong yon sa kung saan-saan sa Pilipinas. Ito ay construction pa. So itong si Pacquiao, going back, kaibigan pa naman to ng aking ate. Pinagtawanan, okay, noong tumakbo siya, if not in 2022, maybe nitong recent campaign na parang, I think 2022 pa nga na magtatayo daw siya ng Department of Water. So, ano ang purpose ng Department of Water? So, kung ang isang element na popular ay tatayuan mo ng department, what about the remaining 3 or 4 elements, maybe 3, magkakaroon ba tayo ng Department of Air? Pwede ba yon? Departamento ng Hangin. Kasi mga kababayan, 20 na yun mahigita, ang alam ko. Right? Department of Education, Department of Justice, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, yung DPWH pa, right? Ang dami-dami departments. Tapos magtatayo ka ng Department of Water. Pinagtawan natin si Pacquiao, di ba? Tapos supportado ni Marcos Jr. ito. So aside from Department of Water, pwede bang magtayo ng Department of Air?
Pwede ba magtayo ng Department of Soil or Land? Meron ng Department of Agriculture, right? May magtatayo ba ng Department of Fire? Fire Department? Fire Department? Sunog-sunog. Ano nga to? Bureau of Fire Protection. Meron ng Bureau of Fire. Magtatayo ka rin ba ng Department of Fire? Kaloka. Baka mamaya may Department of Gold rin, right? Gold is a very demand commodity. Baka pwede magtayo ng Department of Gold. Anyway, Marcos Jr. admin suportado ang pagtatag ng Department of Water kasi again mga kababayan, tuwing may itinatayong opisina or ahensya or departamento, paglalaanan niya ng budget. Bilyon-bilyon. At kapag nagtayo ng panibagong department si Marcos Jr. at may mga ilalagay na tao doon, matutupad niya yung mga ipinangako niyang pwesto sa kung sino-sino. Baka nga kaya niya gusto magtayo ng Department of Water kasi hindi nga napagbigyan si Chavit Singson at nag-iingay ngayon, di umano hindi napagbigyan ng pwesto sa PCSO, right? PCSO yun, di ba? Tayaan ng loto. Parang may pinangakuan si Chavit pero hindi napagbigyan kahit mga kamag-anak lang. Kaya daw nag-iingay si Chavit. At dahil nga baka takot si Marcos Jr. na mag-ingay pa yung ibang hindi pa rin napagbibigyan katulad ni Chavit, magtatayo ng panibagong department. Kasi yung ibang departamento napaglagyan na niya ng kung sino-sino, no? Kailangan magtayo ulit ng panibagong departamento, dagdag gastos na naman sa atin mga kababayan. Ano ang magiging role ng Department of Water? Sila ba ang gobyerno ba ang magsusupply ng tubig sa Pilipinas para mas mura? Less chlorinated ba yon? Hindi ba makalawang yon? Hindi na ba babaha sa Pilipinas? Hindi na ba magkakaroon ng tagtuyot? Makakapag-provide na ba ng irrigation sa mga farms? Yun ba yon? May Department of Agriculture naman na. May DPWH na rin for baha-baha. Ano ang purpose ng Department of Water? Kung hindi dagdag gastos na naman sa Pilipinas, dagdag kurakot na naman. Anong ma-achieve ng Department of Water na hindi pa na-achieve ng ibang departamento na pwedeng, di ba, mag-control sa baha, mag-provide ng malinis sa tubig? Kasi nga, puro private naman ang suppliers natin ng tubig ngayon, mga kuya. Private, dapat nga, gobyerno nagpo-provide niyan para mura ang bill natin sa tubig, right? Muling nabuhay ang panukalang Department of Water na una nang isinusulong ni Manny Pacquiao noong 2022 nga. Matapos itong suportahan ni Pangulong Marcos Jr., DPWH Secretary Vince Dizon at Senator J.V. Ejercito, yung isang Ejercito na ewan. Isang anak ba ni Erap yan? Bukod kay Jingoy. Ano yan? Huwag magtatayo ng Department of Water. Sain ko nga ng mabilis. Sinang-ayunan na ayon kay Dizon, suportado mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang hakbang na ito na nakabilang sa mga tinatalakay sa Kongreso at LEDAC or Legislative Kuning-Kuning. We fully support the creation of a separate Department of Water that will handle water resources management. Like, how are you gonna do this daw? Mapiprevent ba nito ang illegal logging, mga kuya? Meron naman tayong Department of Environment and Natural Resources. I think water is one of the natural resources. Is it? So, ano magiging purpose nito? Bago pa man ang diskusyon sa Senado, una nang nanawagan si dating Senador at 2022 presidential candidate Manny Pacquiao para sa paglikha ng Department of Water. Noong Abril 2022 sa COMELEC-sponsored presidential debate, iginit ni Pacquiao ang kahalagahan ng isang ahensyang tututok sa tubig mula sa regulasyon hanggang sa pamamahala ng sewerage system. Yung mga pakanal-kanal ganon at saka yung mga daluyan ng tubig, ganyan. Anong purpose ng DPWH? Departamento yun mag-overlapping, mag-aagawan din sa budget, ganon. Magpapakialamanan sa proyekto. Dagdag pa niya, nagpa-imbestiga ako dyan, tulakan kung sino ang in charge sa pagmamanage ng tubig. So ano ba to? Potable water ba ito? Yung naiinom na tubig? Kaya kailangan natin ng Department of Water. Sino ba ang in charge sa pag-manage ng tubig? Ito ba ay tubig baha? Sino ba manage sa tubig baha? Kala ko may 5,000 flood control projects ka. Hindi mo pa nga nababawi ang mga ninakaw. Gagastos ka na naman.
Itong ngiwi na ito, pukinang ina. Ano pa kaya ang, baka mamaya magkaroon pa siya ng Department of Rain. Kailangan ma-manage ang ulan. Kailangan may taga-sahod. Hindi naman, Department of Water na rin siguro. Ano pa kaya ang departamento ang itatayo nito, no? Para lang may magatasan tayo, para magatasan lang tayo, no? Kasi ganun yun eh. O ito ang budget natin, gagawin natin mas malaki ha. Meron na kasi Department of Water. From 7 trillion, gagawin na nating 8 trillion ha. May panibagong departamento eh. Hanggang kailan natin ito pagtitiisan mga kababayan? Wala na ngang nagagawa, dadagdag pa ng gastos. At naubos na ang pera, so mangungutang. 17 trillion ang utang ng Pilipinas, mga kababayan. Kailan natin yan mababayaran kung ganitong leader ang meron kayo na parang lutang at hindi nag-iisip? Literal na lutang at lumulutang na sa baang Pilipinas, lutang pa ang isip. Nasa tamang katinuan pa ba ito? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.